Gusto niya kay sagot niya magkadalasang tulong sa Diyos. Pastor Jonathan, ang bahantang ang bahala sa Ginoo, I feel the Lord. I feel the Lord. Buksan natin sa verse John 2, 1 hanggang 5. Kung yung nakita, basahin ko, Tagalog, verse John 2, 1 hanggang 5. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay nito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Amen? At kung ang sinuman ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesus Kristo ang matuwid. Wala ibang matuwid, kundi ang Panginoon. Amen? At siya'y ang pangpangalubang loob sa ating mga kasalanan. Tagalog ito, alam ko na intindihan nyo alam ko kasi ang pinag-aaralan wala nang parang walang hidunggo naman sa Negros na pinag-aaralan ko konti lang, pero karamihan ng Tagalog. Amen? Kaya alam ko na intindihan nyo yung binabasa natin. Hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng buong sanglibutan din naman. Verse 3, at sa ganito'y nalalaman natin na siya ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Amen? Ang nagsasabi na kilala ko siya, ang nagsasabi na kilala ko siya at hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay siya'y isang sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Amen? Tama ko yung binabasa natin sa scripture. Tatatuan, ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito ay nalalaman natin tayo ay nasa Kanya. Amen? Lahat tayo nasa Kanya. Lahat tayo bride. Lahat tayo nobya. Nagantay tayo. At dalawang kapalit na ating Panginoon. Upang sa isa matatagumpay at luwin ang pangako ng Diyos mula sa kawalan tungo sa buhay na walang hanggan. Lahat tayo isa ang ating pinapangarap, mga kapatid. Hindi tayo nahanap na material na bagay sa daigdig natin pinaroonan. Hindi tayo nahanap
sumpa ang ating buhay sa ating Panginoon sa mga idol. Lord God, hallelujah sa umagang ito, Panginoon. Narito ang iyong tingkawan sa iyong harapan. Lord God, alam namin God, narito ka sa aming kalagitnaan. Samahan mo kami, Panginoon. Ikaw ang aming tinataas sa umagang ito. Ang iyong pangalan, ang iyong kadakilaan, Panginoon, ang sa aming kalagitnaan. Ikaw ang aming sinasamba sa katotohanan, Panginoon. Lord, gabayan mo ang bawat isa. Tunay nga, God, dakila ka sa aming mga buhay. Kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagkulang ng aming pangangailangan. Kahit kailan, Panginoon, hallelujah, hawak-hawak mo ang aming mga kamay. Kahit kailan, Panginoon, hawak-hawak mo ang aming mga buhay. Kaya Lord, sa umagang ito, tanggapin mo ang aming pagpupuri sa iyo. Tanggapin mo ang aming pagkalangan para sa iyo, Panginoon. Kaya, pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba. Kaya, God, buksan mo ang bawat kaisipan at ang bawat puso na narito sa loob ng bulwagan dito, Panginoon. Hindi hadlang, hallelujah, yung narinig namin sa labas. Hindi hadlang yung mga naalaala namin, Panginoon, ang nais namin, Lord God, at ang nais mo, Panginoon. Lahat ng bagay, nais mo isintro namin sa iyo. Ikaw lang, Panginoon, ang aming makikita sa oras na ito, sa harapan namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Kaya God, gamitin mo ang aking labi, gamitin mo ang aking bibig, upang ihayag ang iyong salita, Panginoon. Isa ka pang maliit na sisidlan, isa akong nahina, Panginoon. Makasalanan ako, nang dahil sa iyong salita, Panginoon, nang dahil sa iyong dugo, narito ako nakatayo sa iyong harapan, Lord God. Minsan pa, Panginoon, basbasan mo ang pagkabasa ng iyong salita. Ikaw pa rin, Panginoon, ang maghayag nito. Gamitin mo lamang ang aking labi. Ganun din, Lord, pinapanalangin ko ang landslide ministry ng Bulacan, ng Marilao. Lord, ingatan mo rin sila. Gabayin mo ang bawat magagawa, Lord, Panginoon. Lord, sana nga, mahapag yung kamay upang abutin ang bawat individual. Saan man naroon ang iyong mga nobya, ang iyong mga anak, naroon ka, Panginoon, dahil naroon ang iyong salita. Dahil ito, Ama, sama-sama kami, pinupuri ka namin at tinataas sa dakilang mong pangalan. In Jesus' name, hallelujah, God. Amen. That is all. Amen. Hallelujah. Parang hindi na kailangan mag-aral eh. Amen. Alam mo, busog na kayo. Siguro konting-konti na lang sa akin. Lubos na ni Pastor Rodito eh. Wala na kayong paglalagyan, mga kapatid. Umaapaw na ang inyong mga sisidlan spiritual. Ang iyong physical, nangangailangan pa. Pero ang inyong spiritual na lalagyan, wala na tayong maglagay, umaapaw na. Kahit umaapaw yan, laglagan natin ng konti. Amen? Hallelujah? Hindi ko alam kung saan ibenta rin kasi nung binigay ko sa amin ni Pastor late na. So, hindi ko ito pinaghandaan. Meron ang konting inside na dala-dala, pinadoksen din natin dito. Ang kailangan lang natin, di ba, magsaya, magagalak, dahil ang pagkakasal ng Claudia ay nalalapit na. So, bago ikasal, maraming paghahanda, maraming pagsubok, maraming gagawin, hanggang makarating sa pananagumpay kung paano tayo humarap sa dambana sa harap ng ating Panginoon. Hindi tayo nagdiretso sa bagay na yan kung hindi natin pagdadaanan yung sakripisyo ng buhay, pagsubok ng buhay, kailangan natin mapanagumpayan yung mga bagay na mahirap gawin para sa todo nito ang pananagumpay spiritual na kailangan natin, mga kapatid. Base doon sa pinangalan ni Pastor Rodito, lahat naroon na. Amen? Kinasal na, naghanda na, nakita natin kung paano naghanda, matalino yung mga nobya, umalis sila, may dala sila ilawan, pero hindi matalino, may dala sila ilawan, pero wala silang panggato. Amen? Kaya yung mga nobya na yan, mga nakaupo dyan sa kalagitnaan, lahat kayo, matalino spiritual, dala inyong talino ng sanglibutan, pinatay ng Panginoon. Kaya makakang kayo sa sanglibutan, pero matalino kayo sa harap ng ating Panginoon. Amen? So, hindi ko na sagot isa-isa yung mga churches, Concepcion, Talisay, Sumag, at Sasagay. Amen? Magandang tanghali sa atin. Amen? Nagagalak ba?
ang goal side. Sino hindi nagagala? Taas na kamay. So ako lang hindi nagagala. Kasi lahat kayo nagagala. Kung wala lang taas na kamay. Dapat mga kapatid, nagagalang tayo. Dahil kasama natin ang Panginoon. Nandito siya. Walang dahilan para hindi kayo magsaya. Walang dahilan para malungkot kayo. Walang dahilan para sumibawat kayo yan. Nandito tayo. Dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya dapat kasama tayo. Kaya ito ang hinihintay ng Diyos. Kailangan magalang. Sumaya ang kanyang mga nobya. Sumaya ang kanyang mga pinili. Sa huling panahon ngayon, hindi niya tayo pinili kung wala siya nakitang binhi sa bawat isa sa atin. Amen? Espesyal tayo sa kanyang harapan. Amen? Kailangan ba tayo magalang? Dahil dito, patungo tayo sa kasalan, na ito, dadalhin ko kayo sa isang pangungusap, the true followers of the Word of God. Amen? True followers of the Word of God. Hindi tayo narating yan, kung natin susundin ang salita ng Diyos. Amen? Hindi tayo makakarating sa isang kasalan kung iiwanan natin ang kanyang salita. Kung hindi natin susundin, hallelujah, ang bawat hiwa-hiway na kanyang sinasabi. Amen? Ang mga tunay na tagasunod sa salita ng ating Panginoon. Amen? Diyan tayo tutungo. Inuna lang ni Pastor Rolito. Ito ang ating dadaanan bago tayo makarating yan. Amen? Dahil palawalas tayo, meron tayong dapat gawin. Hindi tayo pwede matulog na hindi natin sunod ito. Kaya nga, palunas tayo ng kanyang salita. Tagasunod tayo ng Panginoon. Lahat ng kanyang sasabihin, dapat namin gawin. Amen? Palunas tayo eh. Hindi tayo tatawagin followers kung mga suwel tayo. Hindi tayo pwedeng tatawagin followers kung mga wala tayong pakiano sa kanyang salita. Hindi natin gusto na ating mga magulang kung wala tayong tiwala sa kanya. Amen? Kaya nga mga followers tayo ng Panginoon. Amen? Pag sinabing tagasunod ng salita ng Panginoon, mga kapatid, marami itong mahulugan. Marami itong mga bagay-bagay na tinutukoy kung tinatawag kang followers. Hindi ang isang bagay ito na pwede natin sabihin. Maraming ibig sabihin. Hallelujah. Yung followers. Isa itong kautusan. Amen? Isang kautusan. Isang mandato. Isang batas mula sa ating Panginoon. Hindi ito mandato ng tao. Hindi ito mandato ng gobyerno. Hindi ito mandato ng mga sigat ng tao. Ito ay mandato at batas ng ating Panginoon na dapat natin sundin, dapat natin tuparin upang makarating tayo. Hallelujah! Sa sinasabi ng Revelation 19:7. Hindi lang isang bilis natin gawin ang kanyang sinasabi. Hindi lang isang bahagi. Hindi lang maliit na bahagi. Hindi lang kalahating bahagi. Ang sinasabi niya, lahat ng sinasabi natin malaya, dapat natin sundin. Dapat natin gawanan. Dapat natin sundan ng kanyang salita. Dahil yan ang layunin ng Panginoon. Tinatawag tayo para sa isang layunin. Kailangan natin sundin ang kanyang mga utos. Sundin, hallelujah, ang kanyang kahilingan. Ito ang nais ng Diyos para sa atin. Amen? Hindi lang isang bahagi, hindi lang isang parte. Tapos buong bahagi ng kanyang salita. Buong hinihiling niya para sa mga nobya. Dapat natin sundin. Dapat natin tuparin, mga kapatid. Ano nangyari kay Eva? Di ba? Pinangaralan na. Sa lahat ng halamanan na umuang puno ng kahoy. Lahat yan, pwede mo kainin yung buong paliban sa isa. Tama? Sinabi yan. Pinag-aralan siya. Lahat ng punong kahoy na sa halaman ng Eden. Pwede mo kainin yung isang bunga. Lahat ng bunga, maliban sa isa. Pero sinabi niya ba, nang dahil sa maliit na salita, maliit na bahagi ng salita, ano nangyari mga kapatid? Nasira ang kaligtasan. Amen? Hindi lang isang bahagi, hindi lang isang parte. Pagkos buong kautusan ng
Pag may Holy Ghost ka na, tigilan mo yung paninigarilyo mo. Iba na yung panlasa mo. Pag umiinom ka, iba na yung panlasa mo. Ha? Amen? Gaano ba ito kahirap? Dapat natin sundin. Gaano ba ito kasimple? Sabi niya, dapat natin sundin. Dahil parte ito, hallelujah, ng ating pananampalataya. Parte ito ng salita ng ating Panginoon. Amen? Hindi tayo ang magawa nito. Nababasa natin, may anointing tayo. Pinili tayo ng Panginoon. Ipinaunawa sa atin ang salita. Kaya naunawa natin na buksan ang ating isipan sa pamamagitan ng mensahero sa huling panahon na ginamit ng ating Panginoon upang ihayag ang kanyang mga salita, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Hindi tayo mananagumpay na basta-basta Christian na ako. Ginagawa ko na. Hallelujah, sabi ng pastor ko. Lahat yan nagagawa ko na. Sigurado, marating na ako sa buhay na walang hanggan. Maraming pagsubok, mga kapatid. Nabautismuhan ako. Tinanggap ko na yung mensahe, ligtas ka ako. Tama, ligtas na tayo. Pero sa ulitin, panahon na para tayo mag-backslide. Ito yung paraan. Hallelujah. Dapat tunay tayo mga followers ng ating Panginoon para magaling tayo sa nais na nating puntahan, mga kapatid. Amen. Kailangan, hallelujah, gaano mahirap ito. Gaano man ito, hallelujah, kasimple. Kailangan natin sumunod sa kanyang patakaran. Diba? Patakaran niya, hindi patakaran ng tao, hindi patakaran ng sinuman, hindi patakaran ng bishop, hindi patakaran, hallelujah, ni Pastor Mayo, hindi patakaran, hallelujah, ni Pastor Baros, hindi patakaran ni Pastor Rolito. Lalo hindi ko naman ito patakaran. Patakaran ito ng Panginoon. Patakaran ito ng Diyos. Hallelujah. Habang tayo nasasaktan. Habang tayo nasasaktan, ito ba yung maganda eh? Habang tayo nasasaktan, habang tayo nahihirapan, sabi niya, lalo tayo natututo. Hindi tayo natututo, hindi tayo nasasaktan. Hindi tayo natututo habang hindi tayo nahihirapan. Hindi tayo natututo hanggang hindi tayo nakaramdam ng mga ramdaman. Dahil ito ay kalooban ng ating Panginoon para lagi natin siya maalaala. Mga kapatid, habang tayo nasasaktan, natututo tayo. Hallelujah! Habang tayo sinasaway ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, natututo tayo. Kaya sabi nga sa Biblia, no? Sabi sa Biblia, 2 Timothy 4:4-2, preach the word. Ito, hallelujah. Preach the word. And be stand in season. Hallelujah. Walang pinipiling araw ito. Walang pinipiling panahon. Walang pinipiling lugar. Amen. Para ito sa mga nobya, mga kapatid. Preach the word sa kanya. Sa Tagalog, sabi niya, ipangaral mo ang salita. Amen. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kanya. Sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan, biruin mo yan. Sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan, kailangan magsikap ka. Sumaway ka. Anong sasawayin? Halina yan na makagaral. Sasawayin kayo sa mga maling ginagawa ninyo. Masasaktan man kayo. Kaya wala sa panahon upang sawayin kayo. Ano man ang inyong kalagayan. Hallelujah, kailangan kayo sawayin. Kasi scripture ang nagsasalita dito, hindi yung pastor, mga kapatid. Biblia ang nagsasalita. Hallelujah, mag-aral ka sa na may buong pag-ipanon. Amen. Hallelujah. Ano rin sabi ng Biblia? Sa Hebrews 4:12. Di ba? Masakit. 4:12 ng Hebrew. For the word of God is quick. Amen. Ano ba? Ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi patay. Kahit kailan hindi nakamatay ang salita ng Panginoon. Kahit kailan buhay na buhay ang salita ng Panginoon. Nang dahil buhay ang salita ng Panginoon, buhay tayo, mga kapatid. Hindi patay ng Diyos sa ating pinagulungan. Buhay ng Diyos sa ating pinagulungan. Kung sila patay ng Diyos, ang mga nobya sa huling panahon
bisa pa. Amen? May bisa pa. Amen? Bukod sa mabisa, matalas pa, matalim. Kung sa bilangon, pag hinampas mo yung puno, may palitan na puno, ba? Putol agad. Huwag naman yung malaking puno. Magkabila pa. Ang kanyang talim o kanyang talas. Ganun ang salita ng ating Panginoon. Buhay ang salita ng Diyos. Matalas. Kahit anumang sword na hahawakan mo, walang halaga yan. Pero dito, tumatagos sa iyong puso at kaisipan, kasubasuan, ang salita ng Panginoon. Dahil hindi ay kulay na pananampalataya. Matatakot ka sa bawat sabihin sa iyo. Ang Scripture, mga kapatid. Matatakot ka. Maiisip mo, Diyos ang nagsasalita ito. Hindi ang barkada ko, hindi ang kaibigan ko, hindi ang mga kakilala ko, kundi Diyos ang nagsasalita ito. Matatakot tayo. Pero may mga pinihin tayo, tinawag tayo, mga kapatid, mula sa kawalan. Tinawag tayo sa isang dato upang makilala natin ang Panginoon. Tinawag tayo, lumabas kayo sa mga denominasyon na inyong akinaroonan. Galing tayo sa iba-ibang simbahan, galing tayo sa iba-ibang denominasyon, iba-ibang ating paniwala. Pero pinalabas tayo, hallelujah, nandiyan tayo nakakulong. Pinalabas tayo, pa-isa-isa, paunti-unti, sa bawat kapanahunan. At ngayon, narito na tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Marami tayong pangarap doon. Runata pangarap natin, pinatay natin. Dahil tinawag tayo ng Diyos upang siya'y paglingkuran. Amen? Walang halaga. Hallelujah, mga buhay natin noon. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pag sinunod natin ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. Amen? Tumatapos sa utak. Ang kinikilala nito, ang bawat ibok ng ating mga puso at nakikita nito ang ating mga kaisipan. Ano yung nasa mo? Ano yung plano mo? Ano yung hinahanap mo? Nakikita ng Panginoon. Amen? Masama man ang iyong binabalak, maganda man ang iyong binabalak, maganda man ang iyong pangarap, lahat yan nakikita ng Panginoon. Amen? Ayon sa iyong paniniwala kung paano ka, hallelujah, pagpalain ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, mga kapatid. Amen? Sabi nga ni Brother Abraham, hallelujah. Karong itong palito, mga kapatid. Oras ba ba? Hindi na nakita naman. Huwag niyo sabihin kayo kasi kulit na oras. Dali, walang pagulong sa iyo mga orasan. Why Christ speak? Sabi na nga, prophet, many times we look at the Scripture. Diba? In all way of looking, it seems to be hard. Yun yung pananaw natin eh. Yun sabi ni Brother Abraham, sabi niya, maraming pagkakataon. Ano ba sa ilong niyo? Basta maraming pagkakataon na iniisip natin. Minsan, hallelujah, sabi niya maraming pagkakataon, hindi lang minsan, kundi maraming pagkakataon. Kapag tinitignan natin ang kasulatan, sabi niya, kapag pinabasa natin ang kasulatan, ang Biblia, nasasaktan tayo. Tingnan napakasakit ang sinasabi nito. Amen? Sabi niya, many times we look at the Scripture. In all way of looking, it seems to be hard. But sabi niya, if we study a little while, we find out that the all-wise God knows just what He's doing. Sabi niya, and He knows how to do these things and how to deal with man. He knows what with man. Mga kapatid, kapag tinitignan natin sa kanyang kasulatan, sa sarili nating paraan ha, pag tinitignan natin ang kasulatan, sa sarili nating paraan, sa sarili nating pag-unawa, parang nasasaktan tayo. Sinasaway tayo. Parang tinutungkok tayo. Para sa atin as individual, pag binabasa natin ito, parang ako tinutukoy dito. Kasi kahapon may ginawa ko mali. Nabasa mo ito. Ikaw para sa sarili mo. Yung minsan
nakarating na tayo doon. Nilikha niya yung mga tao para siya isabahin at sumunod sa kanyang salita. Amen? Nilikha niya tayo mula sa kawalan. Nilabas niya tayo sa mga denominasyon at mula sa darang ito kung saan nagkatipon-tipon tayo, nagpipis-tubis tayo upang pakinggan ang kanyang salita. Nilikha tayo, nilikha niya yung tao upang sumunod sa kanyang salita. Amen? Naintindihan, halina ng mga nobya, pero hindi naintindihan ng mga hindi pinilit. Amen? Naintindihan ng mga nobya, pero hindi naintindihan ng hindi pinilit ng ating Panginoon. Nilikha niya ang tao para sa isabahin at sumunod sa kanyang salita. At sabi ko, kung hindi sumunod sa kanyang salita, anong nangyayari mga kapatid? Sila ay mamamatay spiritual. Gusto niya yan? Kung hindi natin sundin ang kanyang salita, ay mamamatay spiritual. Kakalimutan kayo ng Panginoon, bahala kayo dyan. Hallelujah! Wala na yung Holy Ghost sa atin mga kapatid. Kailangan ng patuloy at Holy Ghost. Hallelujah! Kung hindi susunod sa kanyang salita, mamamatay tayo spiritual, sabi ng mensahe. Makita natin ang mga bituin. Ano ba ginagawa ng bituin? Makikita natin ang mga bituin. Ang mga planeta. Di ba? Nilagay ang bituin dyan. Sabi ng Panginoon, dyan ka. Nilagay ng Panginoon ang planeta, dyan ka. Huwag kang umalis dyan, huwag kang umalis dyan. Yun ang sabi ng Panginoon. Hindi gumagalaw o nalagay yung mga bituin at ang mga planeta dahil sinusunod nila ang nais ng ating Panginoon. Yun ang original. Hallelujah. Ang plano ng Panginoon. Ang bituin, hallelujah, ginawa niya. At sinusunod ng bituin ng planeta ang layunin ng Diyos para sa dalawang ito. Hallelujah. Amen. Ba? Kung yung mga tao may kaisipan, yun, hallelujah, Diyos ang naglagay sa kanila. Diyos din ang naglagay sa atin upang siya'y sambahin, mga kapatid. Amen. Ano ba kailangan natin? Ano ba kailangan natin? Masarap paglingkod. Amen? Masarap paglingkod. Sa mga awitin lang, hallelujah, nakikita ko kung paano kayo magpuri. Sa awitin lang, halos lumilipan na kayo. Kaya ang presensya ng Panginoon, napagdaman niyo mga kapatid. Ang presensya ng Diyos, hallelujah. Hindi mo natin nakita kanyang mukha, pero nakikita natin ang buong kabuuan ng ating Panginoon na dahil sa kanyang salita. Amen? Buhay siya. Amen. Hindi binabago ng Diyos. Hindi binabago ng planeta at ang bituin naman ang posisyon. Hindi sila umalis doon kung paano sila nilagay ng Diyos. Ang posisyon nila, hindi yan nababago dahil sinunod nila ang Diyos. Paano kaya hindi nila sinunod ang Diyos, mga kapatid? Paano kaya hindi sinunod ang mga bituin at planeta ang nais ng Diyos? Nagkagulo na, eh? Magulo na. Hindi binabago. Hindi nila binabago ang kanilang posisyon. Original yun na mandato ng ating Panginoon. Amen? Ang araw at takbuhan, magkaiba sila. May kaiba sila ng layunin. May magkaiba ang kanilang natungkulan. Magkaiba, hallelujah, yung mga bagay na nagbibigay, hallelujah, liwanag sa daigdig na ating kinaroonan. Iba ang liwanag ng buwan, iba ang liwanag ng araw. Hindi pwedeng magkalit ang araw at ang buwan. Dahil yan ang nais ng Diyos para sa kanila. Amen? Sinunod ng araw ang utos ng Panginoon. Sinunod ng buwan ang utos ng Panginoon. Once more tayo. Once more tayo, mga kapatid. Mahirap ba sundin ang kanyang salita? Kaya bago tayo makarating yan. Amen. Hallelujah. Ito yung ating step by step. Amen. Ngunit na pumasok ang Diablo, ano nangyari? Ha? Nung pumasok ang Diablo sa pamagitan ng halili ng Ahas at binigyan ng maling revelation sa iba, doon na nasiraan na. Makita tayo mga kapatid na mawala kaya ang pamahalaan ng mundo. Amen? Nawala kaya ang pamahalaan ng mundo. Kasi sa pagmula halili ng hari ng Eden, lahat ng bagay ipinagkatiwala kay Adan. Pinigyan siya ng kapangyarihan, the next to God, di ba? Ngunit nawala yun. Nawala kay Adan. Hallelujah, ang mahalan ng mundo. Sa magitan ng kanyang asawa. Ano nangyari mga kapatid? Ano nangyari? Nung nawala kay Adan? Ang pamahalan
Amen? Pagkakatagal mo na to, wala na sa kanyang posisyon, si Adan, upang hawakan at pamahalaan ng mundo. Pagkakatagal mo na to, hawakan mo yung daigdig na yan. Aangkinin ko yung daigdig na yan. Amen? Lahat ng tao sasamba sa akin. Lahat ng tao, hallelujah, mabaguhin ko ang kanilang isipan. Hahawakan ko yung daigdig na yan kayo kasi wala na si Adan. Amen? Sinamantala niya, kinuha niya yung pagkakataon, kinuha niya, hallelujah, yung mga bagay na hawak-hawak niya Adan. Paano ito mawatin? Paano yun? Upang pamahalaan ng Diyos ang lahat ng bagay. Lahat na nakikita natin, napailalim lahat, hallelujah, sa kapangyarihan ng Diyos ang lahat, nasa silalim ng kanyang mga kamay, maliban sa tunay na pinilit ng ating. Okay? Lahat ng bagay, lahat na nakikita natin, lahat na riyan, hallelujah, inangkin ng Diyos yan, ng Diyos yan. Pero hindi niya kaya dayain yung mga nobya na may tunay na pinilit ng ating Panginoon. Yung nga, dito nabubusit ang Diablo eh. Paano ba? Dito nabubusit ang Diablo, mga kapatid. Hawak niya na ang malaking porsyento, pero yung munting kawa na yan, bakit sumasakit ang ulo niya dyan? Yung munting kawa ito, ito yung malakas na nakapangyarihan na hindi kayang buwagin ng nilang Diablo. Bakit maliit na bagay na maliit na tao na kayo, kapatid na kayo? Bakit hindi kayo kayang tupirin ng Diablo? Sa inyong paniniwala, sa inyong pananampalataya, lahat ng sinasabi ng Diyos, kailangan nyo sundin. Bakit hindi tayo madala ng Diablo? Hallelujah! Dahil nung binigay na sinagan, amen, namukad ka, nabuhay, at ngayon dito na, tunay na tayo naglingkod sa ating Panginoon. Amen? Walang imposible. Hallelujah sa ating Panginoon. Lahat ginawa ng Diablo, maliban sa tunay na sumusunod sa tunay na salita ng Panginoon. Kaya mga followers tayo, totoong sumusunod sa salita. Makita natin si Abel. Si Abel ang sabi si Abel. Ano ba yung buhay ng dalawa? Magkapatid sila. Pero magkaiba sila ng kalikasan. Amen? Si Abel, sumunod sa salita ng Panginoon. Si Abel may revelation. Amen? Si Abel, tinanggap ng Panginoon ang handog niya. Nagalak ang Panginoon. Tinanggap ng Panginoon, binuhay ko si Abel. Dahil meron siyang revelation. Anak siya ng Diyos. Si Cain, hallelujah, naghirap. Sabi niya, damihan ko ang handog sa Panginoon. Higitan ko ang handog ni Abel. Pagandahin ko, paghirapan ko ito, gagastusan ko ito, pagandahan ko yung pananutin na yan. Kailangan maubusan o mahigitan ko ang handog ni Abel. Ano nangyari mga kapatid? Hindi tinanggap ng Panginoon. Amen? Ang handog ni Cain. Dahil si Cain wala na revelasyon, ang kunting kawak iyan, lahat kayo, punong-puno ng revelasyon galing sa ating Panginoon. Nagalit siya, sinayin mga kapatid, ano nangyari? Amen? Bakit gano'n? Pinaghirapan ko. Ay, mga bagay na yan, ginasyon ko yan, pinag-isipan ko yan, para magalak ang Panginoon, para matuwa sa akin, para hindi niya pansinin, hallelujah, yung handog ni Abel. Bakit pinaliwanan niya ang aking handog na napakamahal nito? Nakita ng Panginoon, iba ang kaisipan ni Cain sa kaisipan ni Abel. Iba, hallelujah, ang puso ni Abel sa puso ni Cain, mga kapatid. Nakikita ng Panginoon kung gaano kabuti ang nais ni Abel upang sabahin ang ating Panginoon. Amen? Gaano man kasimple, hallelujah. Sabi nga ganyan natin, Pastor, di ba? Alina na sa likod. Maraming mga denominasyon, magaganda, ang ganda ng bihis nila. Pero hindi nila naisip. Sa likod pala dadaan, hallelujah, ang inaantay nila. Hindi sa harapan, para pagkaguluhan nila ito. Amen? Hindi naman yung sa pintor. Ang inaantay ng mga babae na nag-aantay, hallelujah, sa anak ng mayabang ito. Ang ginawa niya, umiyak siya. Para di siya makilala, hindi siya makita. Amen? Anong nakita niya? Yung simple, hallelujah, na alina ang mga
pinili niya upang dalhin halaga sa buhay na nais niya, mga kapatid. Simple lang tayo. Pero nakikita ng Diyos yung mga puso. Nakikita ng Diyos yung pangangailangan natin. Nakikita ng Diyos yung mga nasa natin. Nakikita ng Diyos yung nasa natin kaaya-aya. Amen? Kaya bago natin hilingin yung mga bagay na nasa isip natin at nasa natin, idulog natin sa ating Panginoon. Amen? Panginoon, may nais ko. Hindi natin pwede pagunahan ang Panginoon. Amen? Pag pinaunahan natin ang Panginoon, tandaan nyo ito, mabibigo kayo. Amen? Hindi kayo mananagumpay. Lahat ng bagay, kailangan unahin natin ang Panginoon. Maliit na bagay yan, malaking mga bagay yan, gano'ng malaki yan, hallelujah, yung nasa mo, ang nasa ng puso mo, ilapit mo sa Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ang magdesisyon na mga bagay na nais mong makamtan. Amen. Mananagumpay ka. Papakita ng Panginoon ang iyong puso. Hallelujah. Pusilan at ang nais mo lang. Pagmukulan siya. Pero may hinili ka na kailangan mo, mga kapatid, hindi malamang ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Araw-araw tayo nananagumpay. Amen. Kailanman tayo mag-isip ng mga bagay na kailangan natin na hindi natin makamtan, mga kapatid. Hallelujah. Pag-isip natin sa umaga, malalakas tayo. Bigyan tayo ng lakas ng ating Panginoon. Amen. Lahat ang tinatabasan natin, biyaya ng Diyos mo. Hindi yan biyaya na sarili nating lakas. Hindi yan biyaya. Hallelujah. Dahil may mga pinag-aralan tayo. Magaganda ang trabaho natin. Amen. Hindi natin isip na nabumpay ako, na-overcome ko. Amen. Ang ganda ng trabaho ko. Ang laki ng sahod ko. Mabibili ko na yung gusto. Oh, galing sa Panginoon mga bagay na yun. Ibinigay lang sa'yo. Hinahin ka lang ng Diyos. Hindi yan sarili ng pagkasiya. Galing yan sa Panginoon na dapat natin ibigay. Amen. Sumunod tayo sa bawat sasabihin natin. Si Abel at saka si Cain, magkalog po sila, pero magkaiba sila ng lahat, magkaiba talaga sila ng Ama, mga kapatid. Grabe ang revelasyon ng ano niya. Amen. Kasi kung wala tayong revelasyon, hindi natin maintindihan ang mensahe ng ating Panginoon. Kung wala tayong revelasyon, ano yan? Sabi ng Pastor Rolin ko kanina, hallelujah. Umagpuri siya, di ba? Nahigas siya. Baka makita ko dun ko, barkalo ko. Baka paglabas ko dito, tatawanan ka dito. Kaya habang nagpupuri siya, parang lumilingon siya. Pag-ganang-ganang yung kamay niya, di ba? Kasi, totoo naman, nadanasan ko rin yan. Amen? Bilang may nagkumpul sa kumpanya na ating pinabasukan, napakaraming tao doon. Alam niyo, Sister Aileen yan. Makita na, babaya, ano nagkumpul ka? Okay, ginagawa na sa atin na tayo. Pakinggan namin narinig niya. Sabi niya, ang ating pagkatao, ang ating mga Diyos, ang magsasalamin sa mga tao na nakapaligid sa ang ating buhay, ang naging Biblia na mga nakakilala sa atin. Amen. Saan tayo naroon? Saan tayo nakarating? Iba ang tingin ng mga talagang relasyon sa mga nobya ng ating Panginoon. Tayo yung buhay, hallelujah, na Biblia na binabasa ng ating mga kapitbahay. Tayo yung buhay na Biblia na nakikita ng ating mga kakilala, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kaopisina, na kasama natin sa trabaho. Ang buhay natin, hallelujah, yan ang Biblia. Hindi natin kailangan buksan. Hindi natin kailangan buksan ang mga Biblia upang ipakita sa kanila. Ito yung sinabi ng Biblia. Ito ang sinasabi ng Scripture. Ang buhay natin, ang ating pananalita, amen, ang ating mga ugali, ang ating kalikasan, amen, kung ano yung buhay ng Panginoon, yun ang magiging buhay natin at makikita yan ang ating mga kapitbahay. Hallelujah. At pinawag natin ikaya ang kanyang salita. Amen. Ano man ang sabihin nila at laban mo ang salita ng ating Panginoon. Dakila ang Panginoon sa ating mga. Amen. Sino pwede magsabi na hindi dakila ang Diyos sa mga buhay natin? Dakila ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Dumaranasan ng karamdaman, dumaranasan ng mga problema, dumadalas tayo ng kahinaan. Minsan nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng pera, pag nagkasakit, isa natin mahal sa buhay, hindi makakuha
kalooban. Ang tatlong mga anak mo gumaling, ang tatlong mga mahal mo sa buhay gumaling. Nakikita ng Panginoon, ang nasa mo, ang gusto mo. Kapag nangyayari ng mga bagay na yan, kahit gaano kakibay ang iyong pananampalataya, halos manulog mo ka, tatlong mahal mo sa buhay, sunod-sunod na kasakit, wala kang pera, wala kang gagawin, wala kang trabaho. Amen. Pero, andyan ang Panginoon. Nakikita na, magpapakita ka ng Diyos. Kung kailangan ng Lord, kaya iiyak mo yan sa Panginoon, pakikinggan ka ng Panginoon. Amen. Nakikita ng Diyos sa mga bagay, walang nalilingit sa Kanya, mga kapatid. Amen. Nadadaan natin ang lahat ng bagay na yan. Hallelujah. Si Enoch ganun din. Si Abraham ganun din. Si Noe ganun din. Si Moses ganun din. Lahat sila. Sinunod ang bawat sa sabi ng Panginoon. Imposible man. Hallelujah. Pero hindi sila nagtanong sa Panginoon. Hindi sila nagtanong, bakit Lord? Sinasabi mo sa akin ito. Sinunod nila. Hallelujah. Na walang kondisyon. Naniniwala sila niyo sa ating salita. Kailangan natin sundin. Gaano man kahirap. Walang kahirap sa Panginoon. Kung mahirap sa ating kaisipan, walang kahirap sa Panginoon. Imposible natin magawa. Gagawin ng Panginoon para sa ating kapatid. Kung paano ginawa niya kay Moises, nakalilayan si Moises, hindi niya kaya, matanda na siya, hindi niya kaya magsalita. Hallelujah. Dito na ikaw, Moises, ako ang kikilos para sa iyo. Upang malaya at bayan. Hallelujah. Na pinakuan ko na palalayain ko sila. Amen. Hindi ka magagawa ng mga mahihirap na bagay. Hallelujah. Sinusubukan ka lang ng Diyos kung gagawin mo ang nais niya. Amen. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Amen. Magagalak tayo. Malapit na ang kasalan. Lord, malapit na. Sino? Nawala lang siya. Dahil nakita ka Panginoon. Diba? Nais natin kagaya ni Enoch, diba? Nawala na. Diba sabihin niya, sino upahan natin dito? Lahat kami na yung mga bago na yun, puno na yun, bakit mga damit na nila yung nandaan? Bakit mga damit na nila nakasampay? Nasaan yung physical nila na katawan? Amen? Nakikiinom tayo mga kapatid. Nawala ka nakakaalam. Hallelujah. Ano yung nais na gusto niyo ba yung buhay na ganyan? Mga kapatid, totoo yan, mangyari. At mangyayari yan. Sumunod lang tayo sa bawat sasabihin. Hallelujah. Si Noe, imposible yung pinapagawa sa kanya, di ba? Imposible. Pinapagawa ko nilunod ng Panginoon. Nagpakalaki ng pagkataas yung tulong ko. Saan ako kukuha ng materyales? Saan ako kukuha ng pamumutol? Saan ako kukuha ng martilyo? Saan ako kukuha ng bako? Ano gagawin ko para maitayo ko yan? Noe, sundin mo lang ang bawat sasabihin mo sa'yo. Hallelujah, ang nais kung ipagawa sa'yo. Amen? Hindi siya nagsabi, imposible, Lord. Imposible yung pinapagawa mo. Walang ulan. Ilagay mo yung barko sa taas ng mundo. Paano mo gagawin niya? Hallelujah. Diba? Basta sundin mo lang mo ang sasabihin niyo, lahat ng bagay ng nagkari. Ang nais. Dakila ang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Si Moises, Lord! Si Moises, yung 40 years niya na pinag-aralan, para palakasin ang kanyang katawan, pamahalaan, yung lugar mo saan sinutulog siya. Pero sa loob ng 40 minutes, di ba, nagbago na yung thinking. Pagkatapos niya paghirapan ng 40 years, amen, yung mga bagay, hallelujah, naramos siya, pwede niya nakaangkinin yung buong lugar na yan, pwede niya ginawa. Kasi siya yung mga kaminyagihan, pwede niya naangkinin lahat, pwede nang sumunod sa kanya. Pero bakit hindi niya ginawa? Inantay niya pa na tumanda siya, hallelujah. Mayroong ginawa ang Diyos para sa kanya. Hindi siya binigyan ng Panginoon ang tingting na angkinin niya mga bagay na yan. Kasi may plano ng Diyos para kay Moises. Hindi kaisipan, hindi sa kanyang kaisipan ni Moises ang nasa kanya, pagpus kaisipan ng ating Panginoon. Amen? Kasi alam ng Diyos, hallelujah, may tamang oras
Okay lang ba? Tapusin ko na. Sige, para sa iyo. Nagpapalisyon ka na ba yan? Ito lang. Siyempre, makikita natin mga kapatid. Ano ginawa kayo na? Ilang taon siya kinusap ng Panginoon para pagkakuwala sa kanya. Matanda na. May edad na siya. May edad na rin si Sarah. Pero nangako ang Panginoon na ibigay siya ng anak pagdating ng Panginoon. Amen? Lumipas yung taon, gano'n katagal yung araw na inantay ni Abraham. Hindi siya nagreklamo. Pinupunsiya siya ng mga kapitbahay niya. Binansagan ka, ama ng mga bansa sa anak-anak mo. Amen? Pero hindi nakaramdam si Abraham ng inis, ng galit, bagos pinanghawakan niya ang pangako ng ating Panginoon. Amen? Si Sarah nagkailangan, pero dahil pinakakuha ng Panginoon, hallelujah, si Sarah at si Abraham na isang supling, hindi pinarusahan ng Panginoon si Sarah, bagos nangyari yung mga bagay niya, mga kapatid. Nanganak, naglihi si Sarah, amen? Ipinanganak si Isaac, pinalaki ng mag-asawa, si Isaac, tinuruan ng mga gandang inalagaan, ayaw magkasakit, ayaw ng mga bagay, naratako sila magkasakit si Isaac. Isa pong baga, tinawag ng Panginoon sa Abraham. Abraham, hallelujah, dalhin mo ang iyong anak sa bundok ng Moria na aking nasasabihin ko sa iyo. Amen? Dalhin mo ang iyong anak sa bundok ng Moria na sasabihin ko sa iyo. Nagreklamo ba si Abraham? Hindi pa niya alam kung bakit. Naitubusan siya ng Panginoon at dalhin niya anak niya sa bundok ng Moria. Pagdala ka ng sultan at panggato. Amen. Sabi ng Panginoon. Sinama ni Abraham ang kanyang dalawang halika. Nagdala ng sultan, nagdala ng panggato. Kasama si Isaac. Amen. Pero pagdating doon, sa bandang, baka na ng pundo, ano sabi ni Abraham? Apat sila, lumagan. Amen. Sabi niya sa kanyang mga lilang, dito lang kayo. Huwag kayo umalis dito, ano man mangyayari. Dahil babalikan naman kayo. Amen? Hindi alam niya Abraham, ano ba mangyayari. Ihatod niya kanyang anak. Pero, nung iniwala niya kanyang mga alila sa baba, sinasama niya at sinisigurado niya sa kanyang sarili. Pag-antay kayo rito. Huwag kayong umalis. Babalik kami ng aking anak. Amen? Iniwala niya. Hallelujah. Iniwala niya ang kanyang anak. Dumating sila sa mundo. Tinali niya ang kanyang anak. Mga kapatid, di ba? Alam niya yun yung handog para sa Panginoon. Pero nagreklamo pa siya Abraham, Panginoon, ang tagal mo inatay ang anak ko, nakako ka sa akin, matagal mo binigay, pinalaki ko ito, pinalagaan ko ito. Bakit ngayon, kailangan ko ito ihandog para sa harapan mo at kailangan mo magpatatayin? Hindi siya nagreklamo, Ama, wala na rin kay Abraham, mga kapatid. Hindi siya nagreklamo. Ano ang sinabi ng Panginoon, ginawa niya, hallelujah. Dahil alam niya, sinusubukan siya ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, ano man ang sabihin ng Panginoon sa atin, kailangan natin lumarin. Siya na ang bakalang tumupad ng mga kapatid. Ano yung nais niya? Yun ang ginawa niya kay Abraham, mga kapatid. Lumawag na niya Abraham sundan upang patayin ang kanyang anak, sinaway siya ng Diyos. Abraham, huwag mong gawin, huwag mo sa patanan ng anak. Nakita ko ngayon kung gaano mo kamahal ang iyong Panginoon. Dahil na sinabi ko, ginawa mo. Amen? Mga kapatid, followers tayo ng Panginoon. Sumunod tayo sa bawat himay-may ng kanyang sarili. Parte ito na ating pananampalataya. Parte ito na ating paniniwala na mayroong Diyos na magdadala sa atin sa buhay na nais natin. Amen? Hallelujah. Ang nangyayari ng isang tao, naglakad siya ng buhay na walang hanggan. Mayaman siya. Mayaman yung tao ito. Ano sabi niya? Panginoon, gusto kong karoon ng buhay na walang hanggan. Anong nais ko? Anong nais ko? Anong kailangan gawin? Sabi ng Panginoon, lahat ng bagay gawin mo. Huwag kang pumatay. Mahalin mo yung mga magulang. Lahat nagawa ko na. Magbigay ka na yung kabulang. Lahat nagawa ko na. Sabi ng Diyos, isa lang hindi niya nagawa. Yung kanyang kayamanan, hawak mo. Ano sabi ng Panginoon? Ibinta mo lang ang ari-arian at babagay mo sa lupa.
Namanglaw siya, mga kapatid. Nalungkot siya. Hindi niya kaya bitawan kung anong mayroon siya. Kung ito, sinubukan ng taong ito, ipamigay ang kanyang kayamanan, ibininta ang kanyang ari-arian. Dahil nais niya sumunod sa Panginoon. Baka sabihin ng Lord, huwag mo ibinta ang iyong kayamanan. Nakikita ko ngayon kung paano ka natatakot sa iyo. Di ba? Kaya namin naman niya ito, mga kapatid. Amen. Kaya sa mga ito, sana naman tayo munting pagbulan. Kunti man ang idagdag po upang umabaw ang inyong sisindahan espiritual ang Panginoon na ang magligtas. Hindi natutulog ang Panginoon. Kasi ang Panginoon sa lahat ng oras, nakikita niya ang ating pangangailangan. Nakikita niya yung ingat natin. Nakikita ang Diyos ang bawat kilos natin. Amen? Ano man, halaya natin kahilingan. Tutugunin ng ating Panginoon. Kaya sa mga ito, salamat sa salita ng ating Panginoon. Awitin natin ay buti-buti mo. Ay buti naman talaga ng Panginoon ba? Kung kanina, ito ka naman sa bilay, hallelujah, kahit kailan hindi nagkulang. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, pipilihan tayo yung kulang. Awitin natin ay buti-buti mo. Tulungan niyo mga kapatid.
Hallelujah. Ang lahat ng party na nun, diyan na say, praise the Lord! Hallelujah! Glory, glory, glory in the name of our Lord Jesus Christ. Papakababa natin ang ating puso, sipan, sa harapan ng ating Panginoon. Unang makadakila ka, Ama, nang siyang nagbigay sa amin ng biyaya na ito. Hindi lang ang buhay na nabasa namin ngayon, kundi sa walang hanggang buhay. Na alam mo, na pinaalam mo sa amin na wala pa ang lahat ng bagay sa sanlibutan na nandyan ako kami sa kasisipan. Hindi para maligtas kami, kundi i-restore mo kami. Ipalumbalik. Minsan, kahit ano pa turo ng away tungkol sa aming kailangan, alam mo, Panginoon, na ang iyong nobya ay hindi tatalikod sa iyong salita. Sila magpapagpapaba na sundin ang bawat hinigkas mo na salita. Kami po, Panginoon, nagpapasalamat dahil inaabot mo sa amin lahat ng mga misteryong ito na siyang nagbigay sa amin ng kagalakan, na nagbigay sa amin ng saya upang purihin ikaw, pasalamatan ikaw, at sambahin ikaw dahil binigyan mo kami ng karunungan upang makilala ka namin. Nang binuksan mo sa kaklahan ng itong pag-ibig, kami po ay nagpapasalamat dahil hindi mo kami pinabayaan. Ikaw pusang bumaba. Ikaw pusang nagpakilala sa amin kung paano mo kami kamahal. Pinoon, maraming salamat. Hindi po kami maka-praise the Lord. Say hallelujah. Hindi namin ito napakinggan at naunawaan. Ikaw mismo ang nagtatag dito sa aming puso at isipan. At nakapasok ito mismo sa aming kaluluwa na iyong sinunduhan ko ng iyong presensya. Na kami tinawag mo yung mga anak at tinawag mong nobya. Ikaw ang aming nobya. Pinoon, ay tulot mo na paiwakit namin kung anong kadakila. That's in Revelation 19. Ito ay expression kung ano mo kami kamahal. That's Revelation 10. And 7. Ang lahat ng mga misteryo walang karapat dapat na magbukas ito ay magtingin lamang. Pero binuksan mo ito para sa amin. Hindi kami kaaya-aya sa paningin ng tao. Pero you declare us a righteous, sanctified, justified. Dahil kami yung tabernakulo mo. Thank you. Na kusang yung biyaya ay patuloy na pinapakot sa mga tao na nandito ngayon sa kapalipan. Sinabi ng Panginoon, kailan ka namin pinakain ng gawin mo. Kailan ka namin pinagdamitan. Yung pusa sinabi mo, yung ginagawa mo ito sa aming mga anak, sa aming mga anak, sa aking lingkod, ginagawa mo ito sa amin. Alam ko
kami mamaya sa hapon na service. Maraming salamat sa lahat ng mga ginawa ko. Salamat na walang salita na murting na makapapantay sa iyo na nakilaan. Pero ito lang ang Panginoon ng aming piling na palabot ng salita. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Purihin ka. At sa mga natutong malipay na nagabalik sa bahay ng material, nabalik ang mga bagay na para sa iyo, nagagawa pagpakamayo para sa iyo. Hindi na sila takda, kundi sa walang kamapasa ng kalibutan, nakita mo ang kapagaya, ang pagtungo, at pagkakasinunod sa mga mga tao. Amay, pinatato namin hinitutod sa kumanda na may dako kapag pasalamat ng galing. Dalayan. Hindi namin ginagawa namin sa iyo lang ang matangis na gamahanan ng Diyos sa pangalan ng Lord Jesus Christ. And everybody say Amen! Hallelujah! Hallelujah! Salamatan na ang tao. Liwat ang pinadali ang pagpasalamat ng mga Pilipino. Tagaan mo kami sa spiritualong na pagkaon na nagdusok sa awang kalag, na nakalagpo kami sa spiritual food mo wala sa pagkapanos. Hindi at liwat man namin pinapabot ang pagpasalamat sa physical man ng pagkaon. Pag-itugod, pag-inimino mo sa amin, na natigayan yung pinagpaagi sa iyong muli. Gani, hindi siya ninin o ang mga kalamo. Hindi tayo ninamay na maging instrumento na mag-aambot maging pusong pagin sa hapon ng bulan. Salamat. Dito na ang ginaambot namin sa mga mahal ng ngalan, Lord Jesus